Hello guys, welcome back to another episode with Trading with Barako FX. Today guys, pag-uusapan natin yung trade natin last week sa Euro USD kung saan kumita nga tayo ng 29 pips. So paano ba natin nakuha itong trade na to at paano ko nakuha dito sa Asian low yung naging exit natin, yung TP natin. So let's go! So nandito na tayo sa trading view natin kung saan dito natin sineset up lahat yung mga ganap natin sa mga pagti-trade natin sa forex. So ito nga nakuha natin yung trade na to nung last week Thursday. So itong trade na to is during London session. So ang ginawa natin, ang tinarget natin dito is yung Asian low. Kumbaga nag-open yung Asian session ng forex. So ito yung tinarget natin as a TP natin sa London session. So paano ko ba siya nakuha? So hinintay lang natin kasi nung Thursday nagkaroon muna siya ng high impact. So yun nga, yung malalaking candlestick na yan, ina-avoid natin yung high impact na yan, yung mga high impact news kasi nga nagkakaroon siya ng snip page dyan. Kumbaga ang lalaki ng mga liquidate niyan, volatile yung market, hindi tayo nagtitrade dyan, iniiwasan natin yan. So ang nangyari niyan, kumbaga pinakalma muna natin. So yung during high impact na yun, nagkaroon siya ng massive liquidity or buy side liquidity. So lahat ng area na to na nabidicate lahat, nakuha ni itong candlestick na to. So itong candlestick na to, may dala-dala siyang malaking pera. Kasi nga laki na liquidate niya, madami siya na liquidate dito na buy side. So hinintay lang natin gumalaw siya ng gumalaw. So ito nga naging setup natin. So hinintay natin tong i-liquidate muna to si Master Candle. Kasi nga ito yung nakapag-liquidate ng malaking pera. So the liquidation ng candle na to. So hinintay lang natin nagkaroon ng nung gumalaw si market, nag-create muna siya ng itong OB na to. So kinuha natin. Meron naman siyang OB sa 3 minutes pero mas gusto ko yung mga sa 1 minute lang, yan. So 1 minute lang yung kinuha natin dyan na OB. Kasi nga para mababa lang yung natin, yung losses natin. Yan nga. So ilang beses siya nag-tap dito sa OB natin sa 1 minute. Pero hindi muna tayo nag-trade, hinintay lang natin gumalaw, hindi tayo nagmadali. So, talagang yung patient natin dito, yung binild natin yung matinding patient dito sa pagti-trade na to. So, hindi tayo basta-basta na FOMO. Kumbaga, hinayaan lang natin ng hinayaan, basagin ng basagin tong OB na to. Kasi nga, hinihintay ko siyang kung mababasag siya. So, may posibilidad na umakyat pa si market. So, ilang beses ang umakyat. Ngayon, yung momentum niya na pataas, pahina na naman ng pahina. So, dito na ako naghanap ng position dito nung nagkaroon ng madaming rejection dito sa OB natin sa 1 minute. So bumaba ako ulit ng 3 minutes kasi itong entry natin sa 3 minute ko siya kinuha. Ito nga yan. So 3 minutes yan. Ito. Kunin ko lang ulit. Yan. Diba napakaganda. Very very beautiful na na to na-top yung position natin kasi nga ito nga nakita nyo ba yan yung OB niya, yan yung OB niya yan ito yan, napakaliit lang niya sa 3 minutes yan. So yun yung inabangan ko na dito ko nag-entry niya na alam kong itap, pag na-top yan so matatap yung entry natin. So ay nga, bakit dyan ako nag-entry? Unang-una, meron siyang OB pasok sa criteria natin, sa strategy natin. At the same time, nag-create din siya ng FGB. Yun. Kumbaga, kompleto, di ba? Hindi tayo magte-trade ng walang FGB. Laging merong ganyan. Yan. Meron siyang medyo makapal-kapal na FGB sa 3 minutes. So, di ba, dito na tayo naglagay ng position natin. So, nung bumalik si market, tinamaan yung entry position natin sa 3 minute na OB plus yung FGB natin na 3 minutes din. So, ano ba yung naging target natin? Yung na-top na. So, nagkaroon na naman siya ng position ulit na ito nga. Nagkaroon siya sa 3 minutes ulit ng OB ulit.
tinap na naman yun ng OB hanggang dumediretso na. So, ang naging target ko dito, itong ano na to, itong meron siyang ililiquidate din dito, itong buy side liquidity ulit. So, yun na nung nagkaroon na ng dito na bumaba na siya. So, ang ginawa ko, nag-adjust na tayo dito ng ating nag-adjust na ako dito ng ano natin, yan dito, ng stop loss natin. So, in case na bumalik siya, at least, di ba, may kumita na tayo. So, yun nga. So, pag-adjust natin, so, hinintay ko na bumaba, pero yung target talaga natin is, yung pinaka-target natin, yung goal natin is matarget, maliquidate tong Asian low na to. Yung kaninang umaga, yung nag-open yung Asian session. So, yun nga, nahit yung TP natin, kaya kumita tayo ng yan, 29 tips. So, yun nga, explain ko ulit. Yun nga, ito, pinakamadali. So, nagkaroon muna ng buy side liquidity. Nung nakakuha na yung pera ng market sa buy side liquidity, hinintay lang natin kasi nga, high impact to, hindi tayo nagtitrade. Kasi during that high impact news, nagkakaroon ng steep page dyan, hindi tayo nagtitrade. So, hinintay lang natin gumalaw ng gumalaw. In-identify muna natin yung OB natin sa 1 minute kung babasagin niya. So, nakailang balik siya na hindi naman niya nabasag. Yung nakita ko na pababa na, mahina yung momentum, naganap na tayo ng position natin dito sa OB na 3 minutes. So, nag-create si market ng OB plus FGB, doon na tayo nag-entry. So, una, tinarget natin to TP, then, yun nga, nag-adjust tayo ng stop loss natin. So, tinarget natin itong Asian low na to. Ayun. So, bakit hindi natin hinold at nag-out na tayo? Unang-una guys, tingnan nyo naman ang ginawa ni market ng Friday. Kung nag-hold pa kayo, so umakit na siya pataas, di ba? So, sayang. Dapat, kung meron na kayong TP niya kahit maliit na, kunin nyo na at least sigurado kayo na may kinita na kayo ng araw na yan. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa trade natin at lagi natin tatandaan yung pagtitrade natin is magkaroon tayo ng isang strategy lang. Hintayin lang natin lumabas kay market yon at doon lang tayo mag-trade. Huwag natin ipipilit yung strategy natin na walang binibigay yung setup ni market kasi masasayang ng pera natin. Sayang pinagbilan ng baka. So ayun lang guys, maraming salamat. See you sa susunod nating video.